sweldo ko mucho. 15K na mo. Ano ko rin ko dala rin 15K. Sumangiran na rin paluwagan ko. Magkano ko paluwagan. Kuroda no, sulu. Tapos pamangan. Ay, di ka pangaliwang pagkagastosan panulo pa dyo. Every second week, 6,000 yung kailangan ko. Kita nga na ako. Sinabi ko kay nga mo ko yung problema ko dyan. Sabi ko, di kong problema. Kin Pilipinas ako. Ganito ko kaya. No? Dapat kang muli, anak na ako. Sabi ko kay isip ko makananda akong paulan. At ko pang advance ka nila. O yung ticket ko na, ano, sagutan din. Balak ko pinjo sana. At Ramadan, patingan ko na rin. Manuloy ka niya ng anak ko dyan. Manuloy ang pabulan. Kamal na pa mo rin panulo mo. Tapos every second week check up. Tudo dyan. Nakarakal ko kanya ng utang dyan. Di ko utang kay nga ko. Di ko utang Pilipinas. Kabilaan lang paluwagan ko. Baka nanuna ako manmunta kayo. Malinaw po dito na may problema siya sa pera. Problema sa Pilipinas. According po sa kanya, sinabi niya sa kanyang employer na meron siyang pinagdadaan ng problema sa Pilipinas. At according nga po sa kanyang huling message dun sa kanyang kaibigan, uwi na muna daw siya sa Pilipinas according sa employer. Kaso, gusto nila tapusin niya muna yung kontrata. Ayun po yung pinadala ng message. Sa voice message namang pinadala niya sa kaibigan niya, lumalabas na problemado siya sa pera dahil 15,000 nga lang daw yung sahod niya. Nagbabayad pa siya ng kuryente, tubig. Okay? At nagpapagamot pa yung kanyang anak ng isang buwan. Every 2 weeks, nagbabayad siya ng 6,000. Okay? May utang daw siya sa kanyang employer. May utang siya sa Pilipinas, kaliwat kanan daw. At meron daw siyang paluwagan na sinalihan pa. Dito pala, ang maiintindihan na natin, magkakaroon na kayo ng clue. Bakit niya nagawa yun? Anong nagtulak sa kanya? Sumabay pa ho ang kakulitan ng bata. No? According po dun sa kaibigan niya, every time daw sila nag-uusap niya, ay lagi daw siyang sinusuntok ng bata, which is yung 4-year-old. Binabato daw ng kutsara. You know, typical na bata Typical na bata. Siguro na-burn out lang ito si Kabayan.